Kaya si PBBM po, hindi po siya satisfied sa nagre-report lang ang kanyang mga sekretary na, Mr. President, okay na po, nagawa na po namin to, yung directive, naayos na po namin, hindi satisfy ang ating Pangulo sa ganun. Yan ang reason kung bakit ang Pangulo natin ay bumababa sa lahat ng mga lugar sa Pilipinas, mga komunidad, mga barangay, mga syudad, mga nayon, tinitingnan ng ating Pangulo. Ano ba ang tunay na sitwasyon on the ground? Ano ba ang mga pangangailangan ng mga taong ito? Totoo ba na natulungan sila? Or ano pa ba ang pwedeng maitulong sa kanila na hindi nagawa ng pamahalaan? Yan po ang ginagawa ng ating Pangulo. Kaya kung mapapansin ninyo, mula nung siya ay naupo noong 2022, kung kayo ay aware, mga kababayan, mula nang umupo ang ating Pangulo noong 2022, sinimulan na niya kaagad ang pagpunta sa iba-ibang probinsya ng Pilipinas at personal na naghahatid ng tulong, nag-aabot ng tulong at personal na tumitingin. Ano pa ba ang pwedeng maitulong? Ano ba ang problema? Ano ba ang kulang? So yan po ang ginagawa ng ating Pangulo, BBM. At hindi po yan nagawa ng ibang mga naging presidente. Diba? Iba po ang Pangulo natin, no? Hands-on po talaga siya. Hindi po siya kontento na may nagre-report lang sa kanya na secretary. Hindi po siya kontento sa ganon. Ang gusto po ng Pangulo natin ay personal niyang nakikita kung ano ba talaga ang totoo. The real situation on the ground. So yan po ang ating Pangulo. Tuloy po natin. Hindi pa pala siya tapos. Ito pong General Santos Fishport Complex ay nasa pangangalaga ng Philippine Fisheries Development Authority. Bilang pangunahing hub para sa post-harvest operations, patuloy na nagbibigay ang General Santos Fishport ng mga kinakailangang pasilidad at serbisyo para sa maayos na paghawak, pagbebenta at pag-export ng tuna at iba pang produktong dagat. Sir Migo, meron po ba tayong mga bagong infrastruktura na ginagawa dito sa Fishport? Actually, itong kinatatayuan ni ating Pangulo, nila Secretary, ay isa sa mga component ng rehabilitation project na kasalukuyang nangyayari dito sa General Santos Fishport Complex. Yung canopy sa kanilang harapan ay bago lamang. At itong kinatatayuan nila na pier ay pinalalawak, pinatatatag para kayanin at tumagal pa ng maraming taon. Kasi sir, over the years, no, talagang gamit na gamit, very busy itong General Santos Fishport, ano? Oo, sabi mo nga kanina, 200,000 ang nasa industriyang ito ng pangisdaan dito sa General Santos. So, you can imagine yung dami ng mga vessels na nagdadak dito. Talagang magkakaroon ng mga instances na kailangan i-rehabilitate. At nandito ang PFDA para suportahan ang direktiba ng ating Pangulo dito. Sir, apart po dyan sa mga recently na nagawa na natin, meron pa ba tayong mga future projects from the PFDA para dito sa General Santos Fishport? Malawak po ang plano para sa General Santos Fishport Complex. So una, gusto pa natin na i-expand pa at mas i-modernize pa yung mga pasilidad. So tuloy-tuloy lang yung construction ng mga various facilities dito. Magtatayo din tayo ng mga cold storage facilities para mabawasan yung post-harvest losses na kalimitan na experience ng mga mangingisda dito sa Gensan. Sir, yung additional na cold storage, kasi sa dami ng isda na nahahango dito, hindi na, kumbaga, merong mga nasasayang. Natural naman siya kasi usually may tendency na kapag napakaraming isda, talagang nag-overproduce. It's a natural process naman. So, ang tanong ay kung handa ba ang pasilidad
na tumanggap ng mga isdang nahuhuli. So ngayon, no, dahil nga dumadami din yung mga isdang resources natin sa dagat, Yes. naturally, kailangan dagdagan din natin yung pasilidad na pupuntahan ng mga ito. So kaya patuloy ang pagtatayo ng PFDA, hindi lang dito sa General Santos Fishport Complex, ng mga facilities na tulad ng cold storage, kundi sa iba-iba pang mga parte ng Yes. Pilipinas. So marami tayong cold storage na either naitayo na or itinatayo pa lang sa kasalukuyan. So sir, for example, po nagkaroon na tayo ng cold storage, ano to, parang rerentahan siya ng mga nagtitinda ng isda, ng mga mangingisda? Ganun ba ang proseso? Oo, usually may mga kumpanya Yes. na mga major fishing companies na naglo-locate sa loob ng fishport. Sila yung nag-occupy ng mga spaces sa loob ng cold storage facility. So, for example, dito sa ating tuna sa Market 1 unloading, saan pupunta yung isda pagkatapos? So usually, doon dumediretso yung mga tuna sa mga processing center or sa cold storage para mas mapahaba pa yung kanyang, kumbaga, shelf life. Oo. Tsaka sir, within the complex, nung nag-ikot-ikot pala kami dito, hindi lang basta itong mga yung talagang tuna trading, pero din palang mga tindahan din dito na mga naka-vacuum pack na yung mga tuna. Yes, oo. Kasi nga maraming mga processing center dito sa loob ng fishport. Dito na nangyayari lahat sa loob ng fishport, yung pag-process na rin ng isda. Lalabas na lang siya ay naka-vacuum pack na, sabi mo na. Oo. So Sir Migo, hindi lang po tuna yung products na meron dito sa fishport. Oo. So, may 4 na market halls dito sa General Santos Fishport Complex. Itong venue ng ugnayan, yung Market Hall 1 ay for tuna. Meron din tayong Market Halls 2 to 3 for small pelagic fishes, so like galunggong at iba pa. Meron ding Market Hall 4 para sa mga fish products na pangkaraniwang nakikita natin sa mga merkado. So, 4 na malalaking market halls ang nandito sa Gensan Fishport. At saka nakakatuwa, kasi yung tuna meat, hindi lang siya yung like tuna talaga na, yung the usual na tuna na nakikita natin. Yung iba dito, sir, ginagawa nga tuna embutido. Tuna embutido, tuna siomay. Oo, iba-ibang klaseng tuna products tuna talaga. lumpia, lahat na ng pwedeng gawin sa tuna, pwede na. May tuna chicharon. Ay, talaga ba? May Masarap tuna chicharon ang din. mga produktong tuna dito sa Gensan. Sana nga ay matikman ng mga Pilipino lahat yung mga produktong tuna na galing dito sa Gensan. Nakakatuwang isipin, sir, no, na dahil rich in resources tayo, ang Pilipinas, lalo na tong General Santos, isa na tayo sa mga top exporters ng tuna. Yes, ang ganda ng quality ng tuna na galing sa Pilipinas. Tama. At talaga nakakarating talaga sa US at Japan. At talagang alam naman natin na major consumers talaga ng mga tuna, di ba? Mga sashimi at marami pang iba. So ngayon ito, Gab, yung tinitignan nila ay ito yung fish aggregating device o payaw. Ang purpose nito ay pinapalutang ito sa dagat. Tapos kung makikita nyo dito sa standee na nakatayo, lumulutang lang siya at may pabigat. Kinakabitan itong tali na nasa gitna ng mga halaman o kung ano man pampahuli ng mga isda. So fish aggregating siya, kukumpul dito yung mga isda. Tapos, doon na siya mas madaling mahuli. So, parang malaking tulong to sa mga mangingisda natin. Kasi, hindi na sila mahirapang kunin sila dahil nandito na sila nag-aggregate. Pag inangat yan, may mga isda na yan sa ilalim. Parang yan nakikita natin sa stand. Tama, oo. Or usually, nandito na yung mga mangingisda sa gilid ng tali. Doon na sila kumukuha mismo ng mga isda. So, hihilahin na lang nila. Oo. Usually, ganun ang nagiging proseso. Nagkagaling yan sa deep waters na no? Talagang malalalim na tubig na yung pinagagalingan Karamihan nila. ng mga mangingisda ay galing lang din naman dito sa rehiyon. So may mga nanggagaling dito mismo sa General Santos, may galing sa Sarangani, may ibang mga mangingisda na galing pa sa Tagum, Zamboanga. So very diverse yung mga nakita natin nag-unload ng tuna dito. At iba-iba din yung... No? Oo, marami-rami. Oo. At sa iba-ibang lugar sa Mindanao. Pero sir, may mga maliliit din bang mga fishing vessels na nagpupunta dito? Yung mga mga small time lang po, mga maliliit lang naman
So, okay, meron na tayong sounds. Okay. Ito mga kaibigan, komentuhan muna natin. No? Nakita nyo naman, no? Si PBBM po ay nag-donate ng mga boats, no, para po sa ating mga mangingisda. Ito po ay makakatulong sa kanila para sila po mga kaibigan ay makapangisda ng mas maayos, no? So, nakita nyo kanina yung mga bangka, no, na dinonate ng ating Pangulo, mga kulay blue, no? So, laking tulong po niyan. At kita nyo naman mga kaibigan, hindi lang basta-basta na boats yan, no? Magandang klaseng bangka. Okay, komentahan muna natin yung isa nating avid follower, no? Sa isang DDS na kapag ako'y nagla-live sa YouTube, andyan siya. Komentuhan lang natin. Ang sabi po ni Tiburcio o Tingso, na isang bugok at walang alam na DDS, ang sabi po niya, kawawa ang mga magsasaka, di kumikita dahil mura lang binibili ng idol mo ang palay. Dahil sa 20 pesos na bigas, ang dami ng naghihirap na farmers. Yan. So mga kaibigan, talagang si Tiburcio ay walang alam. Okay, Tiburcio iko-correct kita, no? Kasi ang ating dito, fight fake news, expose the truth. Iko-correct kita, Tiburcio. Alam mo ba, na binibili ng Pangulo or ng NFA ang mga palay ng mga magsasaka, 24 pesos. Yan ang bili, no? 24 to 20, 24 pesos lang, no? Ang bili ng ating Pangulo ng NFA. Yung mga ibang mga traders, binabarat nila ang mga magsasaka, sinasabi nila na bibilhin na lang namin yan ng 8 pesos, 10 piso kasi 20 pesos lang binibenta ni PBBM. Malulugi kami. Anong sabi ng Pangulo? Anong sabi ng Secretary? Yan ay pananamantala. Sinasamantala ng mga traders yung mga magsasaka. At anong sabi, mga kaibigan ng Pangulo, ng DA Secretary? Huwag niyong ibibenta kung babaratin kayo. Dahil ang NFA, binibili po ang mga palay nila ng 24 pesos at ibinibenta sa merkado ng 20 pesos. Para sa kaalaman mo yan, Tiburcio, kasi bobo ka wala kang alam Nagkakalat siya ng fake news, guys. So, ang sabi ni Tiburcio, murang-mura daw ang bili ni PBBM sa palay. Akala siguro ni Tiburcio 10 piso lang. Akala siguro ni Tiburcio 14 pesos lang o 15 ang bili ng Pangulo natin sa palay. Binibili po ng Pangulo 24 pesos ang bili ng Pangulo. Mag-research ka para alam mo napakabugok mo, napakatanga mo. 24 pesos. Pero binibenta yan ng 20 pesos. Bakit nagkaganon? Kasi subsidized ng gobyerno. So, binibili siya ng 24 pesos ang palay, pagkatapos binibenta ng 20 pesos. So, ibig sabihin, may subsidy ang gobyerno. Magkano? Magkano ang subsidy? 24 pesos mong bibilhin, pagkatapos ibibenta mo ng 4 pesos. O di ibig sabihin, merong 4 na piso. Diba? Yun ang binabayaran ng gobyerno, kumbaga palugi. Kung titingnan natin, binibenta ng gobyerno ng palugi, 'di ba? Pero bakit ginagawa ng gobyernong ito? Ito ay programa ng Pangulo para sa mga mahihirap. Nagsa-subsidy ang gobyerno natin para makapagbenta ng 20 pesos na bigas. Para sa inyong mga DDS na walang pera. Para sa inyo to kasi kaming mga PBBM supporters, hindi kami naghahanap ng 20 pesos. Kayo ang dahilan kung bakit nagsikap ang Pangulo natin na maibigay ang 20 pesos na bigas kasi mga inutil kayong mga DDS. Hindi nyo kayang bumili ng mas mahal na bigas. Hindi kayo kumakain, 3 taon na kayong hindi kumakain. Ngayon lang kayo nakakain nung meron ng 20 pesos na bigas.
Yun ang katotohanan. Kayo lang talaga. Kaya nagsikap ang Pangulo na magkaroon ng 20 pesos sa bigas dahil sa inyo. Dahil inaraw-araw ninyo, minuto, sa every minute and every single seconds of the day, andyan kayo at nangungulit kayo sa 20 pesos na bigas dahil hindi kayo kumakain ng bigas ng 3 taon na dahil wala kayong perang pambili. Kaming mga pro-admin, may pera kaming pambili dahil masisipag kami. Kayong mga DDS, wala kayong pera. Hindi kayo kumakain ng kanin for 3 years. Ngayon, nauuna pa kayo sa pila. Diba? Nauuna pa kayo sa pila. Nangunguna pa kayo ngayon sa pila. At kayo ang talagang nagbebenepisyo sa 20 pesos na bigas na ibinebenta sa merkado. So siguro ngayon alam mo na, no, na hindi binibili ng mura ang palay ng mga magsasaka. Ang gobyerno natin, ang NFA, binibili nila ng mataas. At anong sabi ng Pangulo natin? Nagsalita ang Pangulo nitong nakaraan lang. Ang sabi ng Pangulo, kahit dumami pa, sobrang dumami ang produksyon ng palay, kahit magmura pa sa pandaigdigang merkado ang presyo ng bigas, hindi pwedeng ibaba ang presyo ng bilihan. Kailangan bilhin pa rin sa mga magsasaka ang palay ng mahal. Mahal pa rin ang bili. 24 pesos. Hindi katulad sa tatay mo noon, binarat 7 pesos lang. 7 to 11 pesos lang ang presyo ng palay sa panahon ng tatay mo. Merong merong video yan. Kahit nga si Leni Robredo nagkwenta-kwenta, di ba? Magkano yung palay? 11 to 14 pesos. Nagkwenta-kwenta siya, di ba? Nagkamali siya ng kwenta. Pero ang presyo ng palay during the time of your tatay, 11 to 14 pesos lang. Ganun kalala ang ginawa ng tatay mo sa mga magsasaka. Kaya during the time of Duterte, maraming magsasaka naghikog. Kasi walang hope, wala nang pag-asa. Nakaramdam sila na wala na silang pag-asa sa buhay dahil sobrang binarat ng tatay mo dahil sa kanyang rice tarification law. Yan ang katotohanan. Ngayon, napahiya ka na naman, Tiburcio. Sabi ko sa iyo, wag ako. Kasi pag ako talaga, ang ginagawan mo ng fake news, yung mga sinasabi ko, ay mapapahiya ka talaga. Dahil ako may resibo. Ikaw wala. Biruan mo, nakakahiya yung sinasabi mo. Halatang hindi ka updated sa gobyerno natin. Sabi niya, binibili daw ng napakamura ng Pangulo, yung palay. Napahiya ka ngayon. Ang ating gobyerno, ang NFA, siya ang bumibili ng mahal. At ayaw ng Pangulo natin na basta-basta ibenta ng mga magsasaka ang kanilang mga palay sa mga traders na binabarat sila. Diba? Napahiya ka ngayon. Hindi ka kasi nagbabasa eh. Hindi ka rin nanonood ng mga presidential communications, RTV Malacanang, PTV4, yung mga government sites, hindi ka rin nanonood. Ang pinapanood mo lang yung mga Maharlika, Sasot, yung mga Trixie, yung mga naninirang puri sa Pangulo natin, yung mga Inday Sara Duterte na fake news peddler. Kita mo, isang TikToker lang ang nag-slam sa kanya. Basag na basag ang Inday Sara Duterte mo sa mga fake news niya. Di ba? Fake news niya na wala daw plano ang gobyerno sa pagpapauwi ng mga OFW. Basag na basag siya doon sa TikToker. Ipinakita sa kanya lahat ng resibo. Na mali ang sinasabi niya. Siya puro dakdak, paninira sa gobyerno, pero wala siyang nagagawa, wala siyang ambag sa gobyerno, wala siyang ambag sa lipunan. Parang ikaw, Tiburcio, puro ka lang dakdak, pero wala kang ambag sa gobyerno, wala kang ambag sa Pilipinas. Kaya ang masasabi ko sa'yo,
kung patuloy na wala kang ambag sa gobyerno, pero ikaw ay naninira, ito ang masasabi ko sa iyo. May your soul rest in peace forever. Yan ang masasabi ko sa iyo. May your soul rest in peace forever. Para naman mapigil na ang iyong paninira sa gobyerno. Wala ka nang ambag. Naninira ka pa. Wala ka nang ambag sa lipunan sa gobyerno ng Pilipinas. Ay naninira ka pa. At naghahanap ka pa ng damay para maging bobo na katulad mo. So ito lang masasabi ko sa iyo. May you rest in peace forever. Oh, diba? Yun ang masasabi ko sa iyo. No? Oh. Yan. So, napahiya ka, no? Hindi mo tanggap ngayon ang iyong kahihiyan. Oh. Minsan-minsan kasi, bago mo ibuka ang iyong bibig, research ka muna kung ano ba ang totoo. Pahiya ka. Ganyan talaga ang mga napapahiya. Okay, ituloy na natin. Nabasag ko na si Magdaraga at may mga nagpupunta rin dito. Yes, oo. Kung makita nyo itong nasa likod ng ating Pangulo, ay ang mga municipal vessel na galing sa mga maliliit na munisipyo at nagdadock dito sa General Santos Fishport Complex. So, lahat ay pwedeng mag-dock dito sa fishport. Maliit ka man o malaki, commercial vessel na pang-export o maliliit na mahingisda, mga payak na mahingisda, lahat ay pwede namang mag-unload ng mga produktong isda dito sa Gensan Fishport. Okay. Sir, tama ang General Santos Fishport po ay pangalawa sa pinakamalaking fishports under the PFDA po? Yes, oo, pangalawa. Next to Navotas, meron din kaming fishport sa Suwal, Pangasinan, Lucena, Quezon Province, Kamaligan, Camarines Sur, Bulan, Sorsogon, meron din kami sa Iloilo, Zamboanga at Davao. So, 9 regional fishports. 9 fishports. Yes. Kasalukuyan po ay kasama pa rin ng Pangulo si DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., si Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan at si Department of Agriculture Undersecretary for Fisheries Drusilla Bayate. Naparito po ang Pangulo sa General Santos Fishport Complex upang personal na makita ang tuna trading dito sa Fishport at para marinig na rin mismo direkta sa ating mga minamahal na mangingisda, ano pa ba ang maitutulong ng pamahalaan para sa kanila. Ayan po, ngayong araw muli tayo nagsama-sama upang tuparin ang mga mahalagang hakbang at tungo sa mas matatag, mas makabago at mas maunlad na kinabukasan para sa ating mangingisda. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, patuloy ang ating paglalayag patungo sa isang bansang may masaganang ani, abot kayang pagkain at mas inklusibong pag-unlad para sa lahat. Muli po ako si Gab Baniked. At ako naman po si Nigo Pinarto mula sa Philippine Fisheries Development Authority. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming live coverage. Mabuhay po ang ating mga mangingisda, mabuhay ang bagong Pilipinas. Okay. So, finish na yan. Ha? Finish na siya. So, okay. So, yan mga kaibigan, no? Tuloy tayo. Nakita natin, guys, no? Kumbaga, ang Pangulo po natin ay talagang ginagawa niya ang lahat, no? Para po ang ating mga kababayan ay talagang
Uy. Transition na kaagad. Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Okay. Ito naman. Ang ganda ni Yusek Claire Castro. Yan. Ganda. Magandang araw, Malacanang Press Corps. 20 pesos rice rollout sa Zapote Public Market, labis na ikinatuwa ng mga mamimili. Lubos ang tuwa ng mga residente at mga vendors sa Zapote Public Market nang bisitahin sila ng Pangulo ng personal na pinangunahan ang paglulunsad ng benting bigas mayroon na sa mga pampublikong pamilihan. Para sa mga senior citizens, ang benting bigas ay malaking bagay sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa ibang beneficiaries na walang permanenteng hanapbuhay. Totoong ginhawa ang nilalayong dalhin ng benting bigas sa mga mamamayan. Sa halip na tumungo sa malayong lugar, ang mga mamimili inilapit na sa kanilang bilihan upang hindi na sila mahirapan sa pag-commute at pagbitbit ng nabiling bigas. Ang nais ng Pangulo, patatagin at palawakin pa ang sakop ng benting bigas. Mayroon na. Nang sa gayon, wala ng Pilipino ang magugutom. Sa hirap ng buhay ngayon, may 20 pesos kaming mabibili at salamat sa Pangulong Bongbong Marcos. Kagaya namin mahihirap, malaking bagay sa amin, malaking tulong yan. Ito 20 pesos eh. Ang 10 kilo, 200 lang. Di ang sobra noon, mayroon pa akong pambaon sa mga anak ko. At home ako dito sa Bacoor. Ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan po ang inaabangan ko. Maraming salamat po, Mr. President. Napakaganda po nito. Malaking tulong po to sa amin. Sana hindi lang ngayon yan, lagi-lagi sana. Maraming salamat po, Pangulong Presidente. Kung hindi dahil sa kanya, wala kaming mabibili na mumuray na bigas. Salamat talaga sa kanya kasi malaking tulong sa amin yung mahihirap. Oh, diba? Mas pinagting pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pahiya sa ang operasyon Tiburcio, laban sa illegal na droga. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, mula July 2022 hanggang May 2025, umabot na sa 62.17 billion pesos na halaga ng dangerous drugs ang nakumpiska ng ahensya. Umabot na rin sa 110,563 anti-illegal drug operations ang naisagawa ng PDEA na nagresulta sa pagkahuli ng 149,020 na mga drug personalities kabilang ang 9,506 high-value targets. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Nakapagsampa na rin ang PDEA at iba pang law enforcement agencies ng kaso laban sa 141,827 drug suspects, kung saan 53,939 sa mga kasong ito ay naresolba at ang 47,438 ang nahatulan. Alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo na palakasin ang drug demand reduction activities upang malayo ang taumbayan sa illegal na droga. Umabot na rin sa 9,713 drug offenders ang nakakompleto ng reformation process habang 2,761 naman ang nabigyan ng hanapbuhay. Umabot na rin sa 607